Colleagues, unang-una sa lahat, nais kong batiin at i-congratulate ang ating kasamahan na si Senator Joel Villanueva sa pag-sponsor ng isang panukalang batas na long overdue. Gaya ng nabanggit niya, 1955 pa nung ito'y naging batas ang Secrecy of Bank Deposits Act. At ibang-iba na ang mundo sa ngayon. Nakatindig tayo ngayon, mga kasamahan natin sa Senado, para i-co-sponsor ang isang solusyon kontra korupsyon. Isang panukalang pahihirapan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan at padadaliin ang paghuli sa mga magtatangka. Ang Banking Reform for Integrity, Good Governance, Honesty, and Transparency o BRIGHT Act. Mas madali na po mahuhuli ang mga salarin dahil pag naipasa ang batas na ito, mas madaling follow the money. Nilalayo ng panukalang ito na palawakin ang saklaw ng pagsisiwalat sa mga bank at financial deposits. Gusto rin nitong ipawalang bisa ang mga lumang probisyon ng Bank Secrecy Law. Sa loob ng 70 taon, halos ganap ang bank secrecy sa ating bansa. Makabuluhan ito noong isinabatas noong 1955. Ang layunin noon ay kumbinsihin ang mga kababayan natin na magtiwala sa mga bangko na huwag mag-impok sa kanilang mga aparador, baul o lata o di kaya sa kawayan o kaya sa ilalim ng kama. May katuturan ito noon, hindi pa laganap ang pandaigdigang industriya ng money laundering at offshore loot. Pero wala na itong ibig sabihin ngayon. Sabi nga ng mga eksperto, naging pananggalang ang batas para tulungan ang katiwalian, ang tax evasion at iba pang mga krimen na may kinalaman sa pananalapi. Ngunit, kalakip dapat sa pagpasa natin sa panukalang batas na ito ang masusing lifestyle check upang mas madaling makikita o masusundan ang pera na maaring mahantong sa pagpapaliwanag din ng unexplained wealth. Kinakailangan ding paigtingin ang investigasyon at ang agarang pagsasampa ng mga kaso kasabay ng mga reformang magwawakas sa hindi katanggap-tanggap na kalagayan ng mga nakabingbing mga kaso na inaabot hindi lamang ng mga maraming taon, hindi lamang ng dekada, kung hindi ng maraming dekada. Hanggat nananatiling mabagal at hindi tiyak ang hustisya, nawawalan ng bisa ang deterrent effect ng batas at patuloy na lumalakas ang loob ng mga lumalabag dito. Mabuting pag-aralan kung may sasama ang mga nakatagong ari-arian katulad ng shell companies, ang ikangay paglalaban ng pera sa kasino at kahit na sa crypto, hindi pa rin magbabayad ang mesala. Dahil sa maraming anomalya sa gobyerno, sinasagot natin ang mga tanong ng mga legal na kasangkapan para ay, nabanggit ko kanina, masundan ang pera. Follow the money. Masundan at mabawi. Tulad ng mga pinakamalilinis na bansa sa mundo sa usapin ng katiwalian, Denmark, New Zealand, at ang kapitbansa nating Singapore, lahat sila pinapayagan ang mga regulator at mga otoridad sa buwis na bulatlatin ang mga nakatagong lihim sa mga bangko kapag hinihingi ng public interest. Mga kasama, hinihingi ko ang inyong suporta para sa BRIGHT Act, isang napakatagal ng hinihinging upgrade ng isang kritikal na bahagi ng ating depensa kontra korupsyon, kontra tax evasion. Maraming salamat at we urge our colleagues to for swift passage, support for swift passage of this measure.
Majority Leader. Thank you very much, my distinguished colleague, Senator Kiko Pangilinan. Mr. President, to allow our colleagues to study this measure further, I move to suspend consideration of the measure. Any objection? Hearing none, consideration of the measure suspended. Thank you, Mr. President. Mr. President, may we recognize our distinguished colleague, Senator from Tarlac and Pampanga, no other than Senator Rodante Marcoleta, to avail of the privilege hour. Senator Dante Marcoleta is recognized.